So, ako naalala ko 'yan, pero alam nyo, marami ng mga hindi nasusunod do'n sa mga pangako niya. Kasi ang prinsipyo ng pledge of loyalty or panatang makabayan, apat lang. Makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabayan. So, yun ang nilalaman ng pledge of loyalty. Pero, naniniwala ba kayo na meron tayong pledge to the Bible o to my Bible? Naniniwala ba kayo doon? Mayroon tayong ah, panata din, no, sa Biblia. Pangako natin sa Biblia na magiging tapat po tayo sa kanyang mga salita. Ang Bible ay ito po yung Holy Scripture. Ito po yung salita ng Diyos. Agree? Amen? Oo. Sino may Bible sa inyo? Naging naging custodian ako ng isang church. Napakaganda ng pangalan, Bible Center. Pero ang mga tao, hindi gumagamit ng Bible. Electronic Bible yung ginagamit. Nung nag-ayos ako ng mga musical instruments and equipments, kasi nilalagyan ko ng ano yan eh, ng name tag, tsaka mga specs. Ano yung mga pwede pang i-repair, ano pa yung mga pwedeng i-dispose, ano yung mga bagong mga gamit, ay tinuro niya ko meron daw isang bodegang bakante ron. Nakita ko ang daming Bible na nakatambak doon. Alam niyo, nabasa lang ng ulan yun. No? Nabulok yung Bible. Taga Lord, sabi ko, ano ba nangyari dito sa mga taong ito? Ba't yung mga membro nila tamad ng magdala ng Bible? Pwede ba tayong tumayo? Ayan. Hawakan natin ang ating mga Bible. O kung mayroon kayong holy e-book, itaas nyo na rin yung mga holy e-book nyo. Electronic Bible, holy e-book yun eh. Oh, ipatong natin ang ating kamay. Ayan. Sa mga Bible natin, ha. Okay, follow after me. Okay, follow after me. My pledge to my Bible. The Bible is God's written word for me. The Bible is inspired by God and is profitable for teaching, for rebuking, for correcting, and for training in righteousness. The Bible guides me, leads me, and equips me for every good work. The Bible is eternal, faithful, and true. I believe it, I love it, I obey it. This is my Bible. Amen. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Kakaupo na po lahat. Ayan. My pledge to my Bible. Ayan. So magdala kayo ng Bible. Amen? Alam nyo, hindi naman tayo against sa electronic e-books or tinatawag nating AI, Artificial Intelligence. Pero ang pinakalayunin ng AI ngayon ay minamanipulate niya ngayon ang kaisipan ng tao para paniwalaan siya at sundin. Actually, very ang binibigay ng artificial intelligence ay instruction and information, hindi naman masyadong accurate. Kasi ang AI, hindi naman niya alam ang kwento ng buhay mo, tama ba? Hindi naman niya alam yung karanasan mo. Hindi niya alam yung mga pinagdaanan mo sa buhay. Because
Yung ibang ginagamit nilang, although tools, pwede siyang tools. Pero wag tayo masyadong mag-rely doon, magtiwala doon. Kasi ang ang AI wala siyang life, wala siyang spirit na pwedeng ma-impart, wala siyang feelings and emotion. At hindi niya rin alam yung patungkol sa personal mong buhay. Kaya, magbalik tayo sa salita ng Diyos. Amen? Kaya parang nalungkot nga ako dahil ang mga Christian publishing houses ngayon ay humina na. No? Hindi na masyadong nag-print, nag-iimprinta. Kaya yung mga kilalang mga authors ng mga books, pag may mga trainings, may mga seminars, doon nila dinadala sa venue yung kanilang mga books na halos 50% ang discount kumpara kapag bumili ka sa mga Christian bookstore. So, meron pa doon, mas mababa pa sa 50%. Parang presyong bigay na lang para mabili yung kanilang mga books. So, ganun po, no? Nakakalungkot po yung mga Bibles na binibigay sa atin. Alam niyo pa, ang Bible ay nabuo siya ng 1,500 years. At apat na pong tao ang involved, no? Dito para mabuo ang Bible. Ganong kahaba, no? Ang taon para buuin ang Biblia. Kaya pahalagan natin ang Bible. Kasama naming Muslim na born again. Nakita niya yung Bible na gula-gulanit. Alam niyo po, kinuha niya at talagang siya, lumuhod siya, hinalikan niya, niyakap niya ang Bible at umiyak siya, Lord, bakit ganito ang ginagawa nila sa Scripture, sa Bible? Diba? So, yung mga Muslim na na-convert sa Christianity, mahal na mahal po nila yung Bible. Niyayakap nila, hinahalikan nila. Ganon nila kapinapahalagan ng Scripture. Kaya yung mga Bible natin sa bahay, wag nating itambak. Basahin ho natin yan, mga kapatid. Amen? Dahil yun ang manual ng ating buhay. Praise the Lord. Ang paksa po natin is about the life and ministry of Judas. Si Judas ay nagkanulo kay Jesus. Maraming mga katanungan sa buhay ni Judas Iscariot. Si Judas ba ay ligtas? May mga mga tanong na ganon. Si Judas ba ay pinatawad ng Diyos? No? Si Judas ba ay talagang tuluyan ng napahamak? Oh. O ano ba talaga ang papel ni Judas o ni Judas? Meron kaming kasama sa trabaho, nung nagtatrabaho ko sa National Power Corporation, that was 1988, ay nagkakagraduate ko lang ng high school 1987. Tapos, that next year, nagtrabaho na ako sa National Power Corporation. Inyong lingkod ay nag-take ng exam ng scholarship at nakapasa po ako at nag-aral ako sa National Manpower and Youth Council. Yun yung NMYC nung araw nun. Tapos, wala na yung NMYC, pinalitan na ng Meralco Foundation Institute. After that, TESDA. Ayan. So, meron kaming driver na napakaliit lang sa shuttle bus. Ang tawag sa kanya ay Judas. Sabi ko, bakit Judas ang tawag niyo sa kanya? Ayun talaga, actually, ang totoong pangalan niya, Jude. Oo, kaya lang, para may dating, sabi niya, at may impact, Judas. Kaya pagkasalbahi siya, gumawa siya ng kasalbahian, sabi, salbahi ka, Judas. Mga ganon. So, akala ko, Judas talaga siya pangalan. Jude pala, no? Pero mahusay, no? Na professional driver. At makikita natin, si Judas ay nagkanulo sa ating Panginoon. Actually, sino ba talaga si Judas? No? Si Judas ay
makikita po natin yan, number one, yung pagkatawag sa kanya ng Panginoong Jesus. Tinawag siya bilang apostol, no? Kasama si Judas doon sa 12 disciples na tinawag po ng ating Panginoon. Ayan. Ayan. So basahin po natin, no? Pero basahin po natin, sabi doon, um, pagkatapos ay tinawag ni Jesus ang kanyang 12 alagad at kanyang binigyan sila ng kapangyarihan sa masamang espiritu upang kanilang mapalaya sila at pagalingin nila ang bawat sakit at karamdaman. Ang mga pangalan ng 12 apostol, kasama po si Judas Iscariot at nagkanulo sa kanya. So, ibig sabihin ay makita natin yung commitment. No? Number one, the commitment Judas made. Yung commitment niya, tinawag siya bilang isa sa 12 disciples ng Panginoon at binigyan siya nung binigyan ng power and authority ang 12 disciples na magpalayas at magpagaling ng may sakit at karamdaman, ay kasama po siya doon. Binigyan siya ng Panginoon din ng power and authority para magpagaling at magpalayas ng masamang espiritu. Magpagaling ng lahat ng klaseng uri ng karamdaman. So isipin po natin, no? Parang hindi mo maisip na pinili siya ng Diyos, no? Pinili siya ng Diyos. Wala kang iniisip sa kanyang anumang masama dahil po sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Yung talagang matinding pagsunod niya sa Panginoon. No? Nakita mismo ng kanyang mga mata kung paano ang mga himalang ginawa ng ating Panginoon for almost 3 years na ministeryo ng ating Panginoong Yesus na kasama ang kanyang 12 disciples. Nandun din po, kasama din po si Judas noong nagpakain ang ating Panginoon ng 5,000 katao. Nagpakain din siya ng 400, no? 4,000 tao. No? Nandun din si Judas noong ang ating Panginoong Yesus ay nagtuturo sa templo. Kasama po sila doon. At hindi lang yon, kundi nandoon din si Judas na saksihan niya kung paano binuhay si Lazarus. Hindi natin ma-imagine, ano? Napakasipag ni Judas sa ministeryo ng ating Panginoon. Nasaksihan niya lahat, nakita ng kanyang mga mata, no? Narinig niya ang pinakamahusay. Judas heard the finest teaching of our Lord Jesus Christ bilang siya ay disipulo ng ating Panginoon. Pero bakit at the end ay ipinagkanulo niya ang ating Panginoong Hesukristo? O mag-iisip po tayo, di ba? Hindi, parang doon sa ministry niya, kasi magaling din siyang gospel preacher. Mahusay. Lahat po sila, mahusay po silang gospel preacher. Nagtuturo po sila ng salita ng Diyos. At nilalakaran din nila yung mga yabag ng ating Panginoon, yung mga good example ng ating Panginoong Yesus. Pero bakit ganon at the end ay ipinagkanulo niya ang ating Panginoong Kristo? Makikita natin maraming mga mananampalataya sa panahon natin ngayon. Talagang makita mo, talagang napakasipag.
Maraming inaatinang gawain. Kagaya ni Judas, masipag. Pero hindi po ginagarantiya ang kasipagan. Hindi po nakatingin ang ating Panginoon. Amen. Nakatingin po ang Diyos sa puso ng bawat isa sa atin. God is not looking in the outward appearance of man, but He is looking in the inward appearance of man, sa puso, sa kaloob-looban ng ating puso. Nababasa ng ating Panginoon. Yung motibo natin, yung bakit ginagawa natin ito lahat sa Panginoon, nakikita ng Diyos yan. Nababasa niya kung totoo ang ating paglilingkod kay Kristo. Amen? Kahit ang bawat isa sa atin, pwede nating tanungin ang ating sarili, totoo ba talaga akong naglilingkod sa Diyos? Totoo ba talaga akong sumusunod sa Kanya? Totoo ba talagang sa mga naranasan ko ba ang mga himala, kabutihan, at pagpapala ng Diyos sa patuloy kong pabalik-balik sa Lord Healer of All Nation Church? O baka naman sa una lang at nung namalaunan ay tatalikuran mo ang iyong pananampalataya kay Kristo. Kagaya ng ginawa po ni Judas. Hindi lang siya bilang isang apostol, letter B, bilang katiwala ng pananalapi. Judas Iscariot was the treasurer of discipleship company. Ano bang sabi? Ngunit ito ay sinabi niya, hindi dahil nagmamalasakit siya sa mga dukha, kundi sapagkat siya ay isang magnanakaw at palibas ay nasa kanya ang supot na kinukuha niya ang inilalagay doon. Actually, in John chapter 12, pag binasa po natin yan, isang senaryo na kung saan si Mary the Bethany ay nagbuhos ng mamahaling pabango, yung tinatawag nating pure nard, ano? Doon sa paanan ng ating Panginoong Hesus. At nandoon si Judas, at ang sabi niya ay sayang naman, no? Dapat yung pabango na yan ay, sabi niya, maibenta man lang at maibigay, maitulong sa mga taong mahihirap. Pero alam na ng ating Panginoon yung kanyang motibo at hinahayaan ng Diyos, no? Si Judas doon sa kanyang mga ginagawa. Kasi sabi doon, magnanakaw eh. Sinasabi ng scripture. Ayan. And then pangatlo, letter C, bagamat siya ay meron siyang hidden sin, meron siyang secret sin, minahal siya ng ating Panginoong Jesus. Bago magpiesta ng Pasko, alam na ni Jesus na dumating ng oras ng kanyang pagpanaw sa sanlibutan ito patungo sa Ama. Iyamang minamahal niya ang sariling kanya na sa sanlibutan sila, ay kanyang minahal hanggang sa katapusan. Sumagot si Jesus, siya iyong aking bibigyan ng tinapay pagkatapos na maisawsaw ko ito. Kaya't nang maisawsaw niya ang tinapay, ay kinuha niya at ibinigay niya kay Judas, na anak ni Simon Iscariote. In John chapter 13 verse 1 and 26. So the commitment Judas made, dahil po siya ay nagkasala, meron siyang hidden sin. No? Yung tinatawag nating unconfessed sin. Lahat po tayo nagkasala. Amen po ba? Wala pong perpekto sa atin. Yung dinalaw ko isang kapatiran kanina,
Ayaw nang pumunta sa church. Kasi daw nagkakasala lang daw siya. No? At ah, siguro, nahiya siya dahil sinabi niya na nagkasala po ako. Nahiya ako, pastor, nahiya ako sa Lord. Higit sa lahat. Sabi ko, wala namang perpekto po sa atin kasi alam niyo kung bakit. Nasa laman tayo eh. Amen ba? Nasa laman ka. Nagkasala ka sa isip, sa salita, at sa gawa. Hindi yun maitatago, hindi yun maitatangi sa paningin ng ating Diyos. And even si Judas, no? Hindi lamang po ay with Judas' eyes, he saw the clearest evidence of God's miracle. With his ears, he heard the finest teaching of our Lord Jesus Christ. With his foot, he followed the greatest example of our Lord Jesus Christ, and yet this man still betrayed Jesus. Pinagkanulo pa rin niya ang ating Panginoon. Tinalikuran niya ang kanyang pananampalataya at meron siyang hidden sin. Gumawa siya ng secret or hidden sin or unconfessed sin. At sabi ko doon sa isang kapatiran, magpatuloy ka sa Panginoon. Sabi ko sa kanya, lagi naman tayong nagkakasala, pero alam niyo ba, sabi sa Book of Proverbs, ang taong matuwid, kahit 7 beses man siya bumagsak, 7 beses din siyang tumatayo. Amen? Amen ba? Hindi mo hahayaang babagsak ang Christian life mo. Hindi mo mahahayaang ma-stumble ka sa iyong mga nakikitang sa iyong mga paligid. Hindi mo hahayaang ikaw ay magpagapi o magpatalo sa mga kalaban mo. Marami tayong mga kalaban. Amen? Ang 3 major enemies natin, walang iba. Una, si Satan. Pangalawa, yung ating sarili. At pangatlo, yung mga taong nasa ibabaw ng mundo. And even Jesus Christ, marami din siyang kaaway. Amen po ba? Maraming kaaway ang ating Panginoon. No? Yung mga tumatalikod sa pananampalataya, kaaway ng Panginoon yan. Yung mga hindi tumatanggap sa pangangaral, no, ng salita ng Diyos, yung nire-reject nila yung gospel. Gospel, yung good news of salvation, kaaway ng Panginoon yan. Yung mga hindi mananampalataya, tayo hindi mananampalataya noong araw, we are God's enemy. Pero ngayon, we are the friends of God. We are justified by faith, by our faith. Pinawalang sala tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya at naging matuwid tayo sa paningin ng Diyos. Sino pa yung kaaway ng ating Panginoong Kristo? Yung mga nanlalait sa Kanya. Kahit nilalait siya, pero puro pagpapatawad pa rin ang sinasabi ng ating Panginoon. At lahat sa mga kaaway ng ating Panginoon, anong ginawa ng ating Panginoon? Ano ang sinasabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6 about the Beatitudes? Love your enemy. Do good to them. Pray for them. Kung ang kaaway mo ay nauuhaw, iyong painumin. Kung siya ay nagugutom, iyong pakakainin. Pero anong ginawa ng Panginoon doon sa lahat ng kanyang kaaway? Ginantihan ba? Hindi. Una, pinakain sila ng ating Panginoon. Jesus feeds them. Pinakain sila ng Panginoon. Pangalawa, Jesus heals them. Pinagaling sila ng ating Panginoon. At yung pangatlo, anong ginawa ng Panginoon? Jesus loves them. Minahal sila ng Panginoon. At pang-apat na ginawa ng Panginoon sa kanyang kaaway, Jesus
give His life to all His enemies. Ibinigay niya ang kanyang buhay na matay siya para sa kanyang mga kaaway. Amen? Kaya makikita ho natin, no, na kahit si Judas nagkasala, minahal pa rin siya ng ating Panginoon. Kahit gaano kalaki ang kasalanan po nating nagawa. No? Alam niyo po, um, meron tayong tinatawag na private life and public life. Makikita natin, ito yung private life natin, sa ibabaw, ito yung main structure ng ating buhay. Ito po yung public life natin sa baba. Ito yung substructure ng ating buhay. At alam niyo po, sa private life natin, walang nakakaalam ng nangyayari sa buhay natin except God. Ang Diyos lang nakakaalam ng nangyayari sa buhay natin. Kahit ang bawat isa sa inyo, walang nakakaalam ng pribadong pamumuhay. Pero sa publikong pamumuhay, maraming nakakakita, maraming nakakaalam sa buhay natin. Pero sa personal life natin, only God knows. Siya lamang ang nakakaalam. At maging si Judas, alam ng Diyos, no? Meron siyang tinatawag na unconfessed sin or secret sin. Unconfessed sin always open the doors to Satan power. Yung unconfessed sin, yung tinatago natin, no? Yan po ay nagbubukas ng pintuan ni Satan para patigasin ang iyong kalooban, para ikaw ay magiging manhid at hindi mo na alam yung ginagawa mo na yun pala ay nagkakasala ka na sa Panginoon. Ang isang tao kasi hindi niya malalamang nagkasala siya hanggat hindi mo pagsasabihan. And even si David, nagkasala si David. Yeah. Pero nirebuke siya ni Nathan. Sabi niya, nagkasala ako sa Diyos. Yung nangyari doon kay Bathsheba. At yung pinaka-major na kasalanan niya ay nagkaroon siya ng census sa buong army niya, no? Na talagang sabi ng Diyos, ano ba motibo mo? Gusto mong ikaw ang tatanyagin, kikilalanin na magaling na hari at may mahusay na mandirigma? Kaya doon niya napagtanto na masyado siyang ma-pride, mapagmataas sa kanyang sarili. At sabi niya, ang laki ng pagkakasala ko sa Diyos. He admitted it. And humingi siya ng tawad sa Panginoon at pinatawad siya ng Diyos. Amen? Nagkasala si David, physically, pero doon sa kanyang puso, hindi nagbabagong pagmamahal niya sa Diyos. David has undivided love to our Lord Jesus Christ. Kaya si David, ano pong nangyari? Pinatawad siya ng Panginoon at nagtagumpay siya sa lahat ng kanyang laban. Amen? Kaya unconfessed sin always opens the door to Satan power. Kaya kung mayroon tayong mga unconfessed sin, no, ay talagang natin yan, hingi natin ng tawad sa ating Panginoon. Hindi ka makamove on, meron kang mga unconfessed sin na dapat mong hingi ng tawad sa ating Panginoon. Because the biblical, no? The biblical nature of forgiveness in Christianity generally requires a repentant heart to receive it. In 1 John 1:9, if we confess our sins to Him, He is faithful and just
to forgive and cleanse all our unrighteousness. Kailangan mo lang lumapit sa ating Panginoon. Kaya from time to time, yung sinasabi nilang Kristiyano ka, hindi nagkakasala, hindi totoo yan. Nagkakasala pa rin tayo, pero what we are going to do, babalik po tayo sa 1 John 1:9. Amen? Hingi tayo ng tawad sa Panginoon because forgiveness requires a repentant heart to receive it. Pangalawa po, yung pagkanulo ng ang pagkanulo, ayan, ito na yung tinatawag nating betrayal. Second, the opportunity he was given. Yung una dyan ay letter A, nagmahal sa salapi. Pagkatapos, isa sa 12 na tinawag ni Judas Iscariot, ay nagpunta sa mga punong pari at nagsabi, anong ibibigay ninyo sa akin kung ibibigay ko siya sa inyo? Ang kanilang ipinagtimbang siya ng 30 pirasong pilak. At mula noon ay humanap siya ng pagkakataon na mapagkanulo ang ating Panginoong Jesucristo. Matthew 26:14-16. Continue. Ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa ni siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan at ang ilang nasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. So, ibig sabihin, si Judas, nagmahal siya sa salapi, sa pera. Kaya laging babala ng ating Panginoon, no? Ang laging babala ng ating Panginoon ay, kaya mag-ingat kayo sa pagiging greediness, sakim. Sapagkat maraming nahuhumaling sa ganitong mga bagay at napapahamak dahil sa kasakiman. Hindi masamang magkaroon ng pera. Pero kung bandang huli, kapag pera nang nag-uutos sa iyo, kapag yun ay nagiging master mo sa buhay, mahirap na. Kaya sabi ng ating Panginoon, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Kaya maraming napapahamak. Si Judas ay napapahamak po siya. Dahil po sa pagmamahal sa salapi. Alam nyo, marami ngayong sa panahon natin ngayon, no, yung mga spiritual giants. According to Henry and Richard Blackaby, there are 3 major pitfalls of leadership. Yung 3 G, no? Sabi doon, glory, gold, and girl. Ayan. So, ang salapi ay kasama siya doon sa gold. Kaya marami ngayong mga spiritual giants, mga leaders na nahuhumaling sa 3 G. Kaya nalungkot nga ho ako dahil hindi naman, ewan ko, sa GCash. Kung ang GCash mo ay naglobat,
Ang GCash mo ay umiikot lang ng umiikot, ayaw mag-open. Hindi ka makakabayad. Tagal magbukas, no? O di kaya nag-hang. Yeah. Kaya alam niyo, nung pumapasok ako sa Theological Seminary noong 2007, hindi ho talaga ako nagmimerenda kasi nare-required kaming magbasa ng 5,000 pages. Hindi, 500 pages I mean. No? Monthly. Talagang sub-sub kami. Laman ako ng fully book dyan sa Gateway, pero hindi pa ganun kaayos yung Gateway, no? Yung fully bookstore diyan lang sa tabi ng Aurora. At isa sa mga paborito kong books ay kinakangaan ko ay mahusay na writer and marriage counselor, theologians, si Philip Yancey. Iniipon ko yung mga excess kong baon kasi gusto kong makabili ng book. Nagbabasa ako at yun nga po ay isa sa mga kinahangaan kong renowned, no? Author ng books ay bumagsak itong 2026 January lang. Dahil po sa G. Walaan nyo na lang. Sa G. Hindi GCash. Dahil sa G ay bumagsak ang kanyang ministry. At ayun. At yung isa pang sikat na mahusay na Bible teacher ay namatay na rin. No? Pero na-expose siya. At lahat ng mga books niya sa Christian bookstore, inalis lahat, tinanggal. So, kinonfiscate lahat yun. So, kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 10, verse 12, huwag nating sabihin na malakas tayo. Huwag nating ipagmamayabang na matibay ang ating pagkatayo. Baka naman tayo ay mabubuwal. Mahirap po yan. Walang malakas, walang matibay, no? Pagdating po sa tinatawag nating sin, deception, and temptation. Walang Kristiyanong makapagsasabing, kaya ko yan, malakas ko yan. Sabi ng scripture, wag nating ipagmamayabang yung ating sarili. Baka tayo naman ay mabubuwal. So, itong mga spiritual giants na ito ay nabuwal, no? Yung isang sikat na si James Swaggart, yung televangelist, mahusay, no? Napanood nyo ba yon? Yung preaching niya, talagang mapanganga ka, no? Sa sobrang hanga, very powerful. Yung isang kasama namin sa church, talagang, devoted followers ni Jimmy Swaggart. Ang daming books, kompleto. Pati yung Bible na... Kita niyo yung Bible na Jimmy Swaggart? Kita ba kayo ng makapal? Tapos malapad siya. Lahat ng mga scripture may interpretation. Ang husay. Pero nung nalaman niyang bumagsak yung idol niya, sinunog lahat ng mga books. Tumalikod na siya sa kanyang pananampalataya. Alam niyo, ang loyalty naman natin ay hindi sa tao, hindi sa mga spiritual giants. Dapat ang loyalty natin nasa Panginoon pa rin. Amen? Huwag tayong magtiwala, huwag tayong masyadong tumingin doon. Kasi pagka bumagsak yung mga yan, kapag nandoon ka nakatingin, ay wala, bagsak ka na rin. Pero dahil sila po ay nagkasala, no? Pero alam ko nagpatuloy pa rin sila sa paglilingkod dahil humingi naman sila ng tawad sa ating Panginoon. Kaya, pulutin na lang natin kung anong mabuti. Amen? Iwaksi natin kung ano yung hindi mabuti. Ganun lang naman yun eh. Pero huwag kayong magsusunog Ako, may books ako ni Philip Yancey, pero alam niyo po, ang ganda ng binasa ko din about
about the amazing grace of God, about the power of God's amazing grace. Na doon ko naintindihan, ang pagiging Kristiyano ay napaka-imposible kung wala ang biyaya ng Panginoon. Amen? If because the power of God's grace um, can prevent us to not to sin against God. Yung bang pag naranasan mo ang habag, no, ang kapangyarihan ng grasya ng ating Panginoon, yun talaga ang mag-iiwas sa iyo para hindi ka magkasala, para hindi ka mahulog sa temptation. Dapat, that's the power of God's grace sa buhay po ng bawat isa sa atin. Dahil sa biyaya ng Panginoon, mapagtatanggumpayan natin ang lahat ng bagay. Amen? That's the power of God's grace. At letter B, makita po natin na matigas ang puso, no? Meron siyang matigas na puso, no? So the choices he made. Ang madalas na sayawin, ngunit ang ulo ay matigas. Ay biglang, sabi doon, nababali at wala ng lunas. Excuse me. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay hindi na kailangang hugasan maliban ang kanyang mga paa sapagkat malinis ng lubos. Kayo'y malilinis na, ngunit hindi ang lahat sapagkat nalalaman niya kung sino ang magkakanulo sa kanya kaya't sinabi niya, hindi lahat sa inyo ay malinis. Matigas, no? Ang kalooban ni Judas. Sabi doon, sumagot sa kanila si Jesus, hindi ba pinili ko kayo ang 12 at ang isa sa inyo ay diablo. No? Siya nga ay nagsasalita tungkol kay Judas na anak ni Simon Iscariote, sapagkat siya isa sa 12 ang magkakanulo sa kanya. Ayan. Mamaya po, sasabihin natin, bakit ba pinagkanulo ni Judas ang ating Panginoon? Ano pong sabi sa kanya? Diablo. No? Dahil siya ay matigas ang ulo. At hindi lang po siya, matigas ang kanyang puso. At hindi lang matigas ang kanyang puso, letter C, sabi doon, mapagkunwari. No? Si Maria ay kumuha ng isang libra na nagmamahaling pabango mula sa punong nardo at pinahiran ang mga paa ni Jesus at pinunasan ang mga paa nito ng kanyang bungo. Actually, yun yung sinabi ko sa kanina sa John chapter 12. Yung si Mary the Bethany. At ang bahay ay napuno ng amoy ng pabango. Subalit si Judas Iscariote, isa sa kanyang mga alagad ang nagkakanulo sa kanya na nagsabi, bakit hindi pinagbili ang pabangong ito sa 300 denaryo at ibigay sa mga dukha? Ngunit ito'y sinabi niya, hindi dahil nagmamalasakit siya sa mga dukha, kundi sapagkat siya'y isang magnanakaw at palibas ay nasa kanya ang supot na kinukuha niya at inilagay doon. So John chapter 12 verse 3 and 6. Samantalang nagsasalita pa siya ay dumating ang maraming tao at ang lalaking tinatawag na Judas na isa sa mga 12 ay
nangunguna sa kanila. Siya'y lumapit kay Jesus upang ito'y hagkan. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, Judas, ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamagitan ng isang halik? Now, the question is, bakit nga ba ipinagkakanulo ni Judas ang ating Panginoong Jesus? Sa tingin nyo, bakit kaya? Yeah? Bakit kaya? Okay. There are two main reasons kung bakit ipinagkanulo ni Judas ang kanyang Panginoon. Okay. Please open our Bible in, mayroon kayong Bible, in the book of Isaiah chapter 41, verse 9. Psalm, Awit. Ayan. Chapter 41, verse 9. Ayan. So, babasahin ko po. Lubos akong nagtiwala sa tapat kong kaibigan. Kasalo ko sa tuwina, karamay sa anuman. Ngunit ngayon, lubos siyang naging taksil na kalaban. Basahin po natin sa Acts chapter 1 o mga gawa chapter 1, 16, 17, Acts chapter 2, verse 23. Dalhin nyo kasi ayan. Gamit tayo ng scripture. Ano po sabi sa Acts chapter 1 verse 16 to 17, mga kapatid, kailangang matupad ang sinasabi ng kasulatan na ipinahayag ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Si Judas ay kabilang sa amin at naging kasama namin sa paglilingkod. Then, chapter 2, verse 23. Okay. Verse 23, ang Jesus na ito ay ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos mula pa ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. Ayan. So, yun ang dahilan kung bakit ipinagkanulo ni Judas ang ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Number 1, reason, for the fulfillment of prophecy. Ayan. Para malinaw sa inyo, baka sabihin, basta lamang hinudas niya. No? Pinagkanulo. For the fulfillment of prophecy. Secondly, for the divine plan of God. What is the divine plan of God? The redempted plan of God to the whole world through the crucifixion of our Lord Jesus Christ. To advance the divine plan of God to the crucifixion of our Lord Jesus Christ. Because without
the shedding of the blood of Jesus Christ, there is no forgiveness of sin. Amen? Kung walang pagbubuhos ng dugo ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, walang kapatawarang mangyayari. Kaya po, yan po ay nasa propesya. Nakasulat. So, siya talaga yung nakatalaga. So, what can we learn about the life of Judas? Okay, number 3. Ano pang matutunan natin? Ayan. The outcome he embraced. Ano nangyari sa kanya? Okay. Kapahamakan. Anong nangyari? Kinausap siya ng dyablo. Ayan. So, ng oras ng hapunan, inilagay ng dyablo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon na ipinagkanulo siya. So, ayan. Inilagay sa kanyang puso. Dahil bakit siya kinausap? Dahil nagkaroon ng entry point ang kaaway sa kanya. Ayan. Letter B, pinasukan siya ng dyablo. Hindi lamang kinausap, kundi pumasok sa kanya ang dyablo. Pagkatapos na natanggap ng kapirasong tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya, sinabi sa kanya ni Jesus, gawin mong mabilis ang iyong gagawin. At hindi lamang po ay pinasukan siya ng dyablo, ipinahamak pa siya ng dyablo. Ano ba nangyari sa kanya? Habang ako'y kasama nila, iningatan ko sila sa iyong pangalan, sila'y binigay ko sa akin, binigay mo sa akin, sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila ay walang mapapahamak, maliban sa anak ng kapahamakan. Siya yung tinutukoy upang matupad ang kasulatan. Yeah, big sabihin, anak ng kapahamakan o tinatawag the son of perdition. Nang ibig sabihin noon ay unredeemable. Ayan, destroyer. Yan. Upang matupad ang kasulatan. At si Judas na nagkanulo kay Jesus, nang nakitang hatulan na ito at nagsisisi at hinatulan ito at nagsisisi, isinauli ang 3 perasong pilak sa mga punong pare at sa mga matatanda na sinasabi, ako'y nagkasala sa pagkanulo ko sa dugong walang sala. Ngunit sinabi nila, ano yun sa amin? Ikaw ang bahala dyan. At inihagis niya sa templo ang piraso ng pilak at siya'y umalis. Humayo siya at nagbigti, nagpakamatay. So, ang nangyayari kay Judas ay nagkaroon siya ng tinatawag na worldly sorrow. Hindi siya godly sorrow. Iba yun yung rumors. Yung worldly. Na pagka worldly sorrow kasi, walang genuine repentance. Walang tunay na pagsisisi. Pero pagka godly sorrow, talagang meron kang kalungkutan, no? Nalungkot ka dahil nagkasala ka at kailangan mong ang kapatawaran ng Diyos para ikaw mapalaya sa iyong pagkakasala. Kaya nagkaroon siya ng worldly sorrow. At yung worldly sorrow na yon ay yun po ang nagdala sa kanya sa paghihinagpis. Hanggang sa ang nangyayari sa kanya, nagpakamatay. No? Nagbigti. Tingnan natin. Ang sabi ho dito, bumili nga ang taong ito ng isang bukid mula sa kabayaran ng kanyang kasamaan. At nang bumagsak ng patiwarik, ay pumutok ang kanyang tiyan at sumambulat sa ang lahat ng kanyang mga lamang loob. At ito'y nahayag sa lahat ng mga naniriyan sa Jerusalem, kaya tinawag ang bukid na iyon sa kanila, wika na Akeldaman, na ang kahulugan ay ang bukid ng dugo.
Ayan. So, malungkot, no, ang kanyang kinasasapitan. Ang tanong, pinatawad ba siya ni Jesus? Yeah? Ano daw, konti? Hindi. Hindi daw? Okay. Tingnan natin yung scripture. Pwedeng basahin natin ang Psalm 103 verse 8. Tingnan natin yung scripture. Kung ang Diyos ba talaga hindi siya pinatawad. 103 verse 8. Awit. Ha? O yan. Sige, pakibasa. Likas sa Diyos ang magiging compassionate and gracious, slow to anger and abounding in love or in mercy. When we speak about abounding in love, in mercy, God possesses a vast, overflowing amount of steadfast love. So, ibig sabihin, kaya siyang patawarin ng Diyos. Amen? Amen? Kasi karakteristik ng Diyos yan eh. Mapagpatawad siya, mahabagin, at mapagmahal. Hindi yon nagbabago. Kahit sino pwedeng patawarin ng ating Diyos. Amen? So, pinatawad siya ng Diyos. Ang tanong, natanggap ba niya ang kapatawaran ni Jesus? Niya? Hindi niya natanggap. Kasi, hindi naman nag-offer sa kanya si Lord, "Oy, magsisi ka." O hindi naman niya hinanap si Jesus para humingi ng tawad at magsisi. Para daw dalawang magnanakaw, meron akong diyan Holy Spirit. Yung isa na ligtas kasi humingi ng tawad doon sa cross. Naghihingalo na. No, humingi pa ng tawad. Yung isa naman, malakas na malakas ang loob. Talagang energetic. "Ay, ano ka ba? Kung talagang Diyos ka, bumaba ka dyan. Iligtas mo yung sarili mo. Iligtas mo kami." May yung isang magnanakaw ng bubuhuli. May bulihan din pala doon. So, bira, pinako na nga sa krus, nang bubuli pa no? Di ba? So, we know that the biblical nature of forgiveness in Christianity generally requires a repentant heart to receive it. Amen? Kailangan yun Humingi tayo ng tawad, no? Sa ating Panginoon. Pagsisihan, no? Sabi nga, ay about the ABC of salvation. Alam niyo ba yung ABC of salvation? Accept, believe, and confess. Magaling na kayo. Pwede na kayong humayo. Pwede na kayong ganun lang. Pwede na kayong mag-evangelize. ABC of salvation. So, ibig sabihin, accept Jesus Christ, believe, no, and confess. Not just only to confess your sins, but you have to admit your sins. Confess, no? Sabi doon, repent and forsake. Talikuran, no? Aminin, 'di ba? Ipahayag, no? At humingi ng tawad at talikuran ang kasalanan para ma-receive natin, matanggap natin ang kapatawaran ng ating Diyos. Amen? So, purihin ang ating Panginoon. Ano po ang challenge po sa bawat isa sa atin? Sabi rito, mahalin mo ang Diyos. Higit pa sa kayamanan ng mundo. Ito po yung mga babala, no? Mga warnings na tinatawag nating mga red flag. Yan. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos
ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang pinakadakilang utos. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Nito, ang mga bagay na ang mga bagay na sa sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman. Ang pagnanasa ng mga mata at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Sabi ni James, sabi sa Book of James, chapter 4, verse 4b, ang sino mang nakipagkaibigan sa sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Kaya, ibigin natin ang Diyos higit sa lahat. Amen? Huwag nating piliin ang mga bagay na nasa sanlibutan sapagkat yan lamang mga bagay sa sanlibutan ay panandalian lamang. Ngunit ang sino mang gumagawa o sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Purihin natin ang ating Panginoon. Salamatan natin ang Diyos sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa tayo po'y tumayo, manalangin. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Judas. Thank you, Lord, sa kanyang life and ministry na maging tapat kami, na hindi kami maging katulad niya, Panginoon. Maging tapat kami sa aming pananampalataya at higit sa lahat ay magpapatuloy kami sa aming paglilingkod hanggang sa wakas. Panginoon, sa araw na ito, O Diyos, anuman, Lord, ang mga nakikita namin sa buhay ni Judas na mga pagkakamali at mga pagkukulang, ganon din, Panginoon, sa aming mga sarili. Minsan, hindi kami naging tapat sa iyo, Panginoon. Naniniwala kami na ang Diyos na tumawag sa amin ay tapat. Ang Diyos na tumawag sa amin ay banal. At nais ng Diyos na magiging tapat tayo at magiging banal tayo at magiging matuwid sa Kanyang harapan. Panginoong Jesus, maraming salamat po. Ano man ang aming mga pagkukulang, Panginoon, humingi kami ng tawad sa mga pagkakasala namin. Marami kaming mga kamalian, marami kaming mga kapalpakan sa buhay. Kuminsan, Panginoon, ay mas lamang pa ang makasanlibutang bagay isang sa espiritual. Patawarin mo kami, Panginoon, kung namumuhay kami sa pagiging carnal Christian, na hindi namin binibigyan ng pagpapahalaga, O Diyos, ang mga spiritual na bagay, maging ang salita mo, Panginoon. Sapagkat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi maging sa salita din ng Diyos na mumutawi sa kanyang mga bibig. Sapagkat ang salita mo ay masigit pa sa pisikal at anumang klaseng uri ng pagkain. Kaya, Panginoon, sa pag-uwi namin, O Diyos, may balik namin ang aming personal na devotion sa salita mo. Yung mga Bible namin na nakatabi, Lord, babalik kami, Panginoon, sa pagbabasa. Babalik kami, Panginoon, sa pag-aaral.
Gusto namin, Panginoon, magiging malalim kami sa aming pananampalataya. Malalim ang aming pagkakakilala sa iyo, Panginoon. Na magiging rooted and grounded kami ng salita mo para hindi kami maligaw sa mga maling katuruan. Kaya, Panginoon, Lord, hallelujah. Salamat po, Panginoon, muli sa pagkakataon na maibalik namin, Panginoon, ang mga personal devotion namin, personal meditation namin, mga personal Bible verse memorization namin, Panginoon, mga personal Bible study namin, Panginoon, mga personal quiet time namin, Panginoon, mga personal prayer life namin, Panginoon, mga personal worship time namin, Panginoon, sa pagsamba sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Kaya naniniwala kami, Panginoon, Ama, na sa pamagitan po ng kapangyarihan, Panginoon, ng iyong mga salita, O Diyos, na kapag patuloy namin binabasa, binubulay-bulay, inaaral, memorize, at ina-apply ang iyong salita, naniniwala kami na magiging kawangis mo kami, Panginoon. Magiging katulad mo kami, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ganun din sa buhay ni Judas na nagkaroon siya ng hidden sin, unconfessed sin, anumayang secret sin na meron siya. Pero hinayaan mo, Panginoon, because we know that you are all-knowing God. At gusto mong ipakita, Panginoon, na mas mahalaga pa rin ang spiritual na bagay sa mga material na bagay. Kaya salamat po, Panginoon Jesus. Ano man ang aming mga pagkukulang, mga pagkakamali, Lord, patawarin mo kami, Panginoong Jesus. Linisin mo kami, Panginoong Jesus. Palayain mo kami, Panginoong Jesus. Alisin mo ang anumang katamaran namin, Panginoon, pagdating sa spiritual na bagay. Ibalik mo, Panginoon, O Diyos, ang aming spiritual appetite. Lord, na maglilingkod kami ng tapat sa iyo. Susunod kami, Panginoon. Sasambahin ka namin, O Diyos, sa Espiritu at katotohanan. At patuloy ka naming mamahalin ng buong puso, ng buong isip, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas. Kaya salamat po, Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa mga babala mo, sa mga warnings mo sa amin, Panginoon, na kung saan ang buhay ni Judas, Lord, hallelujah. The story of Judas reminds us that nothing good can come from giving up. From giving up Jesus Christ. Walang mabuting maidudulot ang tumalikod kami, ang umalis kami sa aming pananampalataya, ang talikuran ka namin. Ayaw namin, Panginoon, na mapahamak. Ayaw namin na masadlak po, Panginoon, ang aming buhay. Sapagkat pangako mo yan, Panginoon, sa amin. Nabibigyan mo kami ng buhay na walang hanggan. Kaya salamat po, Panginoon. No one can pluck us. No one can snatch us from the hands of God. Sapagkat ang iyong mga tupa, ang iyong mga anak ay masunurin, nakikinig ng iyong mga tinig, at ginagawa ang iyong mga sinasabi. Maraming salamat po, aming Diyos, sa araw na ito. Pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin. Ito po ang aming manalangin sa pangalan ni Jesus, ang lahat magsabi na, Amen, Amen, Amen. Purihin natin ang Panginoon. Tanging ang yaman ng mundo, kung
wala nang makapapantay, napilak o gintong lantay, higit pa sa lahat ng bagay ay makilala ka. Wala nang natatanging iyas, sa'yo'y wala nang ang yaman natutumba. Wala nang nanaisin pa, wala nang mas mahalaga, Panginoong Jesus, ang nais ka ay makilala ka. Ngunit tubig kang pumawi ng aking uhaw, Panginoon. Ngunit tubig kang pumawi ng uhaw. Tinapay ng buhay ko ay ikaw. Wala nang nanaisin pa, wala nang mas mahalaga, higit pa sa lahat ay makilala ka. Wala nang makapapantay, napilak o itong lantay, higit pa sa lahat ay makilala ka. Wala nang natatanging iyas, sa'yo'y wala nang ang yaman natutumba. Wala nang nanaisin pa, wala nang mas mahalaga, Panginoong Jesus, ang nais ka ay makilala ka. Wala nang natatanging iyas, wala nang natatanging iyas. Let this be your commitment to the Lord. Sa'yo'y wala nang ang yaman natutumbas. Wala nang nanaisin pa, wala nang mas mahalaga, Panginoong Jesus, ang nais ka ay makilala ka. Hallelujah! Praise the Lord! Minsan pa, we will make a commitment to the Lord. It's you we will live for every day.